Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan, at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. At pinasasalamatan natin ang Panginoon sa gabing ito sa pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria o Immaculate Conception. Si Maria na pinili at pinagkalooban ng grasya na hindi mabahiran ng anumang minanang kasalanan, nang si Ana, ang kanyang ina, ay magdalang tao, at nang si Maria ay sumasinapupunan ng kanyang ina, siya ay binalutan na, pinotektahan na ng grasya ng Diyos. Dahil si Maria ay mayroong malaking gagampanan tungkol sa plano ng Diyos ng kaligtasan. Masaya ba kayo? Ang mahal na Birhen, nakakatiyak din akong masaya na nandito ka. Tingnan nyo nga yung mukha ng katabi ninyo. Tingnan nyo nga mabuti. Ngayon, alam nyo na, ganyan siya pinaglihi. Nakasimangot, nakakunotang noo. Sa tulong ng ating patrong si San Jose, ng kanyang anak na ating Panginoong Hesukristo, talagang pinagdiriwang natin itong araw na ito para sa mahal na Birheng Maria. Pwede bang palapakan natin ulit ang mahal na Birhen? Kasi siya ang huwaran nating lahat at magpasa hanggang ngayon, no? Siya ay nagiging ina para sa ating lahat. At
no? Maging ang San Jose marahil sasang-ayon sa akin na kalimutan mo na ang lahat. Kung sino mang santo ang makalimutan mo, wag mo lang kakalimutan ang mahal na Birhen. Okay lang, hindi mo mapansin si San Jose, wag mong kakalimutan si Maria. Dahil si Maria ang ating nagiging kaaghapay, ang atin din pong nagiging gabay para mas mailapit tayo at mapalapit tayo sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga kung tutusin, di ba, maagang nag-giveaway si San Jose. Maaga siyang nawala sa eksena. Nagpaubaya rin si San Jose, ikaw nang bahala dyan, ha? Kasi alam ni San Jose, malakas si Maria. Bilang isang ina, at wala naman talagang tutumbas sa lakas ng isang ina. Of course, hindi natin binabaliwala o ini-small, no, ang mga tatay. Pero walang tutumbas sa lakas ng isang ina. Kaya nga pinagdiriwang natin itong paglilihi sa Kanya. Sa sinapupunan pa lang, nagdiriwang na ang buong kalangitan, nagsasaya na ang lahat, nasa sinapupunan pa lang siya. Bagamat hindi pa alam ng kanyang magulang, ng kanyang komunidad, kung ano ang gagampanan ni Maria, pero nasa sinapupunan pa lang, nagsasaya na ang buong sangkalangitan. Kaya nga si Maria, sa narinig natin dito sa ating Ebanghelyo, nang siya naman ang pagpahayagan ng sabihin ng anghel, maglilihi ka, Maria. At nang pakinggan niya na sinabi, magalak ka, matuwa ka, maging masaya ka. Sinunod yun ni Maria. Tears of joy yun. Diba? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, maging masaya ka. Ang pagiging masaya, choice yan. Ha? Choice yan. Hindi sa kung anumang mga pangyayari sa buhay natin para sabihin mo, iidahilan mo na, ganito kasi yung ganito, ganyan, kaya ganyan ang mukha mo. Choice mo yan, kaya ganyan ang mukha mo. Kaya di ba sinabi, magalak ka. Okay, so pinag-isipan ni Maria, di ba? Kasi alam niyo po, no? Saka na tayo mag-uusap mga tatay, ha? Dito muna tayo sa mga kababaihan, sa mga nanay, ha? Marahil, magandang mapagnilayan din yung puntong ito na kapag mayroon ng sanggol sa sinapupunan mo, kailangan nagbabago ang iyong pananaw. Kapag mayroon ng buhay, bagamat ngayon laging pinaglalaban ng maraming mga liberated na babae, katawan ko to, my body, my choice. Kaya kung gusto kong mabuhay, kilalaning tao ang nasa tiyan ko, nasa akin yun. Ganyan ang mentality ngayon, no? Ng ibang mga liberated na ipinaglalaban ang kanilang karapatan bilang babae. Pero dito muna tayo, pag nilayan natin itong paglilihi, mahalaga na ang isang babae na kapag siya ay naglilihi, sige nga, sabihan niyo nga yung katabi ninyo, magalak ka. Mabubuntis ka na. Yan, di ba? Tanggi dito, tanggi doon. Di ba? Yun pa lang, yung moment na yan, di ba? Yung malaman mo na maglilihi ka o buntis ka, yung reaction mo na ayaw mo, yun agad ang ipinaramdam mo doon sa bata, unwanted. Sa umpisa pa lang, napakahalaga. Kaya nga si Maria, sa umpisa pa lang, okay, magalak, magsaya. Kaya si Jesus, naging masayahin. Again, hindi ko kasi alam, minsan kasi hindi pa misis buntis na, di ba? Kasi dati, misis, buntis ka na. Kasi nga may asawa. Ngayon kasi kahit walang asawa, nabubuntis.
So, anong gagawin natin? Pero, di ba, kayo po, balikan ninyo, ha? Balikan nyo lang kasi may pagkakataon pa naman eh. Kasi, wag nating ulit-ulitin yung nangyayari sa unang pagbasa. Nasisihan dito, turuan dito, walang pag-ako ng kasalanan. Turo dito, tinuturo ang DPWH, tinuturo ang engineer, tinuturo ang local government, tinuturo ang Pangulo. Walang umaako, hindi tuloy humihinto. Kaya nga nung sabihin kay Maria, o magalak ka, huminto na. Nagkaroon ng bagong kwento ang kasaysayan. Natapos na yung walang hanggang sisihan. Dahil sa inyo, kaya pinaparusahan ng Israel. Di ba? Walang katapusan yun. Pero dahil kay Maria, huminto at gumawa na tayo ng bagong istorya ng kaligtasan. No, ngayon, babalik ko kanina. Yung mga reaksyon ninyo, no, kapag nabubuntis kayo, diyan pa lang nakikita na kung bakit bata pa lang may tinatawag na tayong problematic child. Bata pa lang, kakalabas lang sa sinapupunan, mukhang stress na. Kaya kahit matanda natin na yung mga mukha na katabi niyo, stress na, haggard. Haggard agad. Umaga-umaga, haggard na, di ba? Kasi nga yung reaksyon, yung connection kasi, di ba, nung katawan, nung babae, at nung sanggol, yung bata, yung tao. Kahit embryo pa lang yan, may buhay na yan. Kaya kung ano yung iniisip nung nanay, problema ka, yung figure ko masisira, problema ka kasi yung karir ko, yung katawan ko, yung kaya ngayon, sisisi nyo din sa bata. Kasalanan mo yan. Sisisi mo din sa lalaking nakabuntis sa'yo. Kung hindi ka naman bumuka ka, hindi ka naman mabubuntis. Sisisi mo doon. Di ba? Sinabihan ka lang na, kasi sinabihan ako maganda, sinabihan akong sexy, sinabihan ako, tapos nung nabuntis, sisi sa kanya, ikaw yan. Pero maganda, akuin mo. May grasya ang Diyos, tutulungan ka. May plano din naman ng Diyos kung bakit ipinahintulot na mabuntis ka. Meron nga ang iba, ilang taon na, hindi mabuntis-buntis kasi may plano ang Diyos. Pero kung mananatili tayo doon sa isisisi natin na tahanap tayo ng matuturo ng pagbabalingan na kasalanan niya, walang mangyayari. Ang nagiging delikado, yung emosyon, yung mental, bata pa lang, may mental health na. Ano ba yan? Diba? Sa atin yan eh. Kayo yan. Lalo na ikaw. Kasi ikaw kasi yung... Hindi naman ako mabubuntis. Malaki lansyang ko. Pero hindi makabuntis. Nakukuha niyo po ba, mga babae? Lalo na mga kabataan dito. Huwag kayong atat, ha? Kayong atat. Hintayin niyong magpakita ang anghel sa inyo at sabihin, mabubuntis ka. Hintayin niyo. Ha? Pero wag kayong ha? Marami kasi atat. Ikaw pang second Virgin Mary, hindi naman. Wala nung Virgin Mary. Pero may plano ang Diyos. Tandaan niyo, ha? Kung sakali lang naman na may nangyari, okay, nandyan na yan. Akuin mo at maging masaya ka. Kasi nga, isang biyaya yan ng Diyos. Bagamat, siyempre, very challenging yan. May pagsubok na harapin. Pero katulad ni Maria, nagtiwala sa Diyos. Kahit pa sabihin natin, pwede siyang iwanan ni Jose. Pero nagtiwala siya sa Diyos at hindi siya pinabayaan ng Diyos. Kaya tayo nagtitipon nito. Kaya tayo nagkakaroon ng pagpaparangal sa mahal na Birhen, pinoprosesyon, hindi para sambahin si Maria, kundi para ma-inspire tayo ni Maria. Naku, ano man, sa mga kababaihan na naririto, may pagkakataon pa.
Kaya mo yan. At piliin mong maging masaya. Kahit 500 pesos lang ang budget mo sa Noche Buena, magiging masaya. Kung tutusin talaga, di ba nasa inyong di ba nasa inyong kaligayahan? Di ba? Mga kabataan, mga anak na naririto, di ba kapag masaya ang nanay, masaya ang buong bahay? Pero kapag bungangera ang nanay, at puro init ng ulo ng nanay, di ba kasi di ba, kayo nga ang ilaw ng tahanan eh. Hindi kayo sinabing bombero ng tahanan, ha? Itigil yung wangwang nyo ng wangwang. Pasayahin nyo yung pamilya. Pasayahin nyo. Sa inyo yan. Kaya nga, sinasabi ko, magalak ka, Maria, kasi importante na masaya ka, Maria. At lahat, walang magdidibosyon sa mahal na birhen na malungkot, mainit ang ulo, nakasambakol lang mukha. Kasi hindi yan ang ugali ni Maria. Masayahin si Maria, masaya si Maria na naglilingkod sa Panginoon. Kahit pa sabihin niya, ako'y alipin lamang ng Panginoon, pero masaya siyang naglilingkod sa Panginoon. Kaya kapag may naglilingkod kay Maria o nagdidibosyon kay Maria, tapos away kayo ng away, naku, nandiyan yung ahas sa unang pagbasa. Mag-ingat-ingat kayo. Diba? Pero napaka-sarap po, no, na tayo bilang mga Katoliko, di ba? Hindi natin inihiwalay ang ating pananampalataya o hindi natin inihiwalay ang mahal na birhen sa ating pananampalataya. Kaya patuloy nating hingin ang kanyang gabay. Patuloy natin ipagdasal ang lahat din ng mga nanay, ang lahat ng mga nagdadalang tao, ang lahat ng mga nacha-challenge sa kanilang pagbubuntis. Kasama ninyo ang mahal na Birhen. Amen? Amen.